Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Napanood nyo po yung vlog ko po kahapon. Kasama ko si Sir Gianni Chotrani, ang may-ari po ng Moretti Philippines. At siguro naman po, naunawaan nyo na talagang gustong-gusto rin ni Sir Gianni Chotrani na ma-convert po namin ang inyong mga internal combustion engine para maging isang electric vehicle. At dahil po doon, marami po ang nagtatanong kung yun daw po bang Toyota Vios ay pwedeng ma-convert, yun daw po bang Wigo, yung Mirage, yung Lancer, at dami lahat ng mga sasakyan halos ay maraming nag-message po kahapon kung pwede daw po bang ma-convert ang kanilang mga gasoline-fueled cars or yung diesel-fueled cars para maging isang electric vehicle. At yan po ang ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano ba yung mga nasa ilalim din itong konserba na to para magkaroon lamang po kayong ng idea kapag ka po gusto nyo nang ipa-convert ang inyong mga Vios, ang inyong mga sedan, ang inyong mga SUV para maging isang electric vehicle. Sige, Pyong, itaas mo, Pyong. So mga kapatid, importante po na makita nyo muna ito kung sakaling kayo ay nagpaplano na ma-convert ng electric vehicle ang inyong mga sasakyan. Ano ba yung makikita nyo sa ilalim nito? Pati yung mga suspensions nito, pasok ba yung suspensions ng inyong mga sasakyan tulad nitong motor at pati yung differential dito po sa electric vehicle. Wala po itong transmission. Ang ginamit po dito ay single gear at papunta na kagad dito sa differential. Ito po yung pinaka-differential niya. Yan. So, ito po ngayon yung axle, no? Kaya merong CB po dito, yung constant velocity joint, tapos yung axle naman na yan papunta rin dito sa outer na CB. Kung ano po yung nandoon sa ating mga sasakyan, halimbawa doon sa Wigo nyo or sa Vios nyo, ay ganito rin po inyong makikita. Meron din po itong ABS. So meron siyang ABS sensor dito at nandyan po yung caliper, nandyan yung rotor disc at pag maging ito, yung lower suspension arm, halos parehas na parehas ng mga nakakabit sa ating mga sasakyan. Nako mga kapatid, ito po, sabi nga natin, China-made po ito. Eh ano po ang mas magandang pangilalim? Yung po bang sa Toyota Vios nyo or dito? So siyempre naman, hindi ako magsisinungaling sa inyo, mas maganda yung pangilalim na ginagamit ng inyong mga Vios, ng aking mga Honda. Kaya ko po ginawa yung vlog na ito para makita nyo po na talagang pwede na ma-convert ang inyong internal combustion engine na sasakyan, mapa Vios, mapa Wigo, Mirage, at kung ano-ano pang mga sasakyan, Lancer, mga kotse, at even po yung mga SUVs na yan, pwede rin nating i-convert yan. Pero dito muna tayo sa kotse. Okay, ito po dalawang engine support, no? Motor support, isa, dalawa, at meron pong isa dito. Ito yung isa. Kaya po, itong motor na to, kahit na mayroon siyang konting vibration, hindi nyo rin po mararamdaman dahil meron po siyang support. Ngayon, tignan nyo po yung bakal na to. No? Ito yung kanyang cross member. Sa mga Honda, sa mga Accord, yung mga malalaking sasakyan, ang tawag dyan ay talangka. So ito po ay yung pinakamaliit niyang talangka na bumubuhat nitong pinaka-motor niya. Pakita mo yung motor dito. Ayan. So, ito po yung electric motor niya. Ito po ay 29 kilowatt yung motor na yan. At yung 29 kilowatt po na yan ay talagang ang lakas po ng motor na yan. Kung dito sa konserba, talagang pag ito ay binibirit ko, napakabilis. Eh yung pong inyong, halimbawa, yung inyong Wigo. Sa totoo lang, kaya na pala nun ang isang 29 kilowatt na motor. No? Tandaan nyo po yan, mga kapatid, yung mga nakamaliliit na sasakyan, Wigo, Picanto, Mirage, na katulad ng Built, po nitong si Conserva, ay pwede po yung 29 kilowatt na motor. Pero, kung gusto mong mas malakas at mas mabilis, wala pong problema doon. Pwede rin tayong maglagay ng mas malaking motor para po talagang ma-experience nyo na talagang naiiwan ng ulo mo kapag binibigla mo yung iyong acceleration. Ito yung kanyang kompresor ng electric aircon. Ito po ay manual rack and pinion kasi po yung motor na nagpapalambot dyan or yung power assist ay nandoon po sa manibela, yung sa air condition. Ito yung ating condenser, no? Ito yung kanyang auxiliary fan. Kaya po, dito mga kapatid, sa mga electric vehicle, kapag ka po ino-on yan, ang maririnig nyo lang pong talagang ingay niyan ay yung ingay ng auxiliary fan at yung blower doon sa loob ng inyong sasakyan. Pero yung motor, iingay lamang po yan, makakarinig kayo ng konting winning sound kapag ka po inaarangkada nyo na. Eh lahat naman po ng mga electric motors ay ganon. Kaya kung maganda naman ang soundproofing ng body ng sasakyan nyo, halos wala ka na ring maririnig na ingay nitong auxiliary fan. Mga kapatid, ang isa pang importante dito,
ay yung kanyang electric vacuum pump doon sa hydrovac. Kasi po, yung mga standard na hydrovac na ginagamit natin ay umaasa doon sa pump na pinaiikot ng engine, yung vacuum pump na yon. Meron din siyang anti-roll bar. Ito po yung anti-roll bar. Ayan. At ang dulo po nitong anti-roll bar ay nakakabit dito sa stabilizer link. Ayan. So, importante itong anti-roll bar na yan. Ngayon, ganun din, meron din tayong tie rod end, meron din tayong rack end. Ayan. Kung ano po yung nandun sa inyong mga sasakyan, ay nakakabit din po dito sa Moretti Conserva po na ito. Kaya alam nyo, hindi po tayo mahihirapan na i-convert ang inyong mga internal combustion na car para po maging isang electric vehicle. Pero, ito yung isang talagang kailangan na makita nyo dahil ito po yung isa sa pinaka-importante. Tayo pong mga tao, meron tayong puso. Kapag ang puso natin ay may problema, talagang problema na po ng lahat yan. Magkakasakit ka, mahihirapan ka, hindi ka basta-basta makakapagtrabaho at kailangang ipaayos yung problema. Ngayon, ano ba ang puso ng mga electric vehicle? Ito po yon. Itong nasa ibabaw ko na ito. Ito po yung battery, no? Ito yung lithium-ion phosphate battery nitong Conserva. Doon muna tayo sa pinakakapal po ng battery. So mula po dito, ayan, 6 inches po yung kanyang kapal, no, ng battery na to. Ngayon, ano naman yung kanyang lapad? So tignan natin. Yung lapad niya ay 30 inches, no? 30 inches. Ngayon, yung kanyang haba, ito po ay 42 inches yung kanyang haba. Sa totoo lang, doon sa mga sedan nyo at doon sa mga maliliit na sasakyan, pasok na pasok po itong size po ng battery na ito. Yun nga lang, talagang kailangan magaling ang magko-convert para lahat po ng mga brackets po na ito ay mailalagay natin ng maayos. Ayan. Ito po yung brackets ng batteries. So dito, 3. Dito sa kabila ay 3 brackets din. At doon naman po sa mga sasakyan nyo, ang isa po na may problema kung sakasakali ay yung pong tambucho. No? Dahil nga nandito yung lumang makina, kadalasan ang tambucho ay dire-diretsong ganun. Karamihan ng mga sasakyan ay front-wheel drive naman, talagang halos libre itong gitna na ito. Dahil wala na yun yung nakaumbok na ganun na dinadaanan ng propeller. Kaya po, doon sa mga naka-front-wheel drive, sigurado maluwag yung lugar na ito at mailalagay natin yung pong electric battery, itong lithium-ion phosphate na battery po na ito doon sa ilalim ng inyong mga sasakyan. Ito pong si Conserva, medyo nabababaan ako dito. Kaya po, minsan natatakot ako pagka yung humps ay mataas, hindi ko po binibigla. May sayad na nga po ng konti dito. Ito, tignan nyo. May sayad na po yan. Kaya hindi ko po binibigla yung pagdaan sa mga humps kasi medyo nabababaan ako dito kapag puno po ito ng sakay. Okay lang kung kami lang dalawa ng asawa ko, wala pong problema yon. Ngayon, kayang-kaya nating ilagay itong battery na ito sa inyong mga maliliit na sasakyan. Pero, ang magiging usapan dito, paano kung gusto nyo ng mas malaking battery? Paano kung gusto nyo na mas malayo yung range na mararating ng inyong mga converted to electric vehicle? So, siyempre, kailangan mas malaking battery din po yon. Kaya, yun ay pag-aaralan namin kung halimbawa ang gusto nyong range ay 450 kilometers, siyempre, malaking battery, susukatin natin lahat yan, pag-aaralan natin kung paano mailalagay yung battery naman na pwede doon sa 450 kilometer range. 27.6 kilowatt-hour na rated power nito pong battery po na ito na lithium-ion phosphate, ganito po siya kalaki. Ito pong 27 kilowatt na to, pwedeng-pwede na yan sa inyong mga maliliit na mga sasakyan. Ito pong si Conserva, itong si Moretti Conserva, talagang lata, magaan po ang body nito, nakadesign po siya doon para po hindi mahirapan din yung motor at talagang maging supisyente sa kanya yung charge ng battery. Yung mga sasakyan nyo, hindi siya nakadesign ang body sa mga electric vehicle. So, siguradong mas mabigat yung kaha ng inyong mga sasakyan kumpara dito sa mga existing ng electric vehicle. Katulad nga po nitong si Conserva. Kaya talagang mag-a-adjust tayo ng ilalagay nating rates ng battery dyan, pati ng motor,
para talagang makuha natin yung tamang kits o yung tamang pyesa na ilalagay po sa ipaku-convert nyong electric vehicle. Ngayon, napakasimple rin po nung rear ano po nito, beam, no? Kung saan nandito yung dalawang gulong sa likod. So maliit din yung kanyang brake drum, to. Maliit lang siya, yung kanyang brake assembly dito. Tapos ito yung kanyang suspension, ang kanyang coil spring, hindi siya ganun kalaki. Kaya naman ito ay maliliit na yung mga piyesang ginamit dahil nga po magaan lang din naman yung body nung sasakyan na ito. Halos ito na yung ilalagay natin ng mga piyesa, yung battery, pati yung motor sa inyong mga kotse, sa inyong mga sasakyan. Paano yung tanong nung iba, yung mga naka-SUV, yung naka-rear drive po, ang kanilang mga sasakyan, no, yung merong differential sa likod, merong propeller, paano yung mga ganon? Ito naman po ipapakita ko sa inyo. Katulad po, nung truck po na tinest drive namin kahapon, yung motor naman po nun ay mismong nakakabit doon sa differential po, sa rear differential. Hindi po katulad nito na front wheel drive. So yung mga naka-front wheel drive, i-retain natin na front wheel drive din po yung kit na ilalagay sa inyo. Pero yung mga SUVs na differential ang gamit, wag muna nating isama yung 4x4, no? Yung mga 4x2 lang na mayroong differential sa likod, ang motor po niyan ay mismong nakakabit doon sa differential. Kaya iyon ay magpapalit din halos ng buong differential system. At pagdating doon, yan ay i-collaborate pa po namin nila Sir Johnny at yung mga technical people po ni Sir Johnny kung pwede na ba tayong tumanggap ng mga ganong klaseng conversion. Pero sabi nga ni Sir Johnny kahapon, kasama sa i-convert yung Innova, no, yung Toyota Innova niya na diesel, at iyon po ay papakita namin sa inyo. Ang battery natin ay isang diretso, ito ay lithium batteries. Lithium phosphate. Yes, sir. Okay. Usually, yung mga ganitong battery is safe siya sa mga, siyempre alam naman natin, if sa province, mabato, mga maputik. Yes, sir. Oo. Ito ay IP68 na waterproof batteries. Waterproof. Kumbaga, sir, sealed siya. And then may mga protection din tayo dito. Also, yung kapal nung bakal na to, I think hindi magpe-penetrate yung loob. Yes, sir. Yung mga debris. So ito aluminum to. Yes, sir. Oh, makapal siya. Pero yun nga pong ipinakita rin namin na van doon sa vlog kahapon, yun po ay magkakaparehas ng ginamit na motor, ginamit na differential. Yung truck saka yung van po na yon ay parehas po ng ginamit na differential doon. At napakalakas po nung van po na yon. Sir Neil, Yo. bakit ang lakas nito? Ang lakas. Grabe, parang tinalo pa yung mga van na na mga high ace Parang sa lakas. Parang gasoline parang diesel gasoline parang mag-response, right? gasoline, no, sa sobrang responsive niya. Tapos kanina kahit paakyat tayo, Bumitin pa nga ako, di ba? bumitin, tapos binigla mo, naiwan yung ulo ko. Parang ako nakasakay sa aeroplano. Oo. Malakas kasi yung torque nito eh. Kahit punong-puno. Full pack mo, hindi ko dito. Full pack, ang lakas. Biritin mo nga, sir. Bakit tayo Bagal, bitin, yan. Oo. Ito. Tignan niyo yung pickup ng RPM. Oh, 4. Di ba? 4. Oh, walang red line to kasi hindi naman to, gasoline engine. Tingnan nyo, dire-diretso. Nasa 5 na, paakyat tayo. O, nandito na sa pinakamataas. Punong-puno ng sakayon kapag ka inaapakan ng todo ni Sir Neil, yung accelerator galing sa 0, no, yung RPM, talagang naiiwan yung ulo ko kahit paakyat. Ganun po katindi. Yung motor na ginamit doon ay mayroon siyang motor powered na 60 kilowatts. Ganun siya kalakas. Pero syempre, kailangan mas malaki rin yung battery mo. Kaya yung battery naman po noon ay mayroon po siyang 41.86 kilowatt per hour po na battery. Syempre, mas malaki yung build niya at siya ay pangkargada, pang negosyo, kaya mas malaki rin po yung mga ilalagay na baterya, pati yung motor na ilalagay po doon. Ngayon, paano naman yung hindi pwedeng maglagay ng ganitong battery, no, doon sa ilalim? Yung pong isang truck na ipinakita po namin sa inyo kahapon, ang battery naman po niya ay dalawang nasa gilid. Dito po sa side na to, at meron din siya dito sa kabilang side. Parang yung mga nakikita yung mga trucks na 24 volts, no? Yung mga batteries nila ay nandoon sa gilid. Yun po, ganun din ang inilagay, dalawang magkahiwalay na battery para po mas malakas at talagang maibigay yung power kasi nga po, yun ay pangkargada yung mga trucks po na ipinakita po namin sa inyo sa vlog kahapon. Ngayon mga kapatid, balik po tayo dito
sa lithium ion phosphate. Ito pong battery na to mga kapatid, ang warranty po ng Moretti po dito ay 8 years. Kasi alam nyo ba kung bakit 8 years mga kapatid? Ito pong mga lithium ion battery na to, lithium ion phosphate, ay pwede po siyang mag-charge-discharge cycle po niya ng 10,000 paulit-ulit na nag-charge-discharge po ito, yung cycle niya ay pwede po. Bakit 8 years yung warranty? Tignan nyo na lamang po. Kung halimbawa sa loob ng 1 buwan, ay magkakarga kayo ng 100 beses sa loob ng 1 buwan. Ako kasi, ginagamit ko itong Moretti na to mga kapatid. Ang charge ko lamang po dito ay 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Depende po kasi yan kung marami ako napupuntahan. Pero yung regular na biyahe ko na 24 kilometers a day, nagcha-charge po ako ng twice a week lang po. Hindi pa ubos ang charge nun kasi pagdating ng 30 ay nagkakarga na ako. So, ibig sabihin, 2 cycle lang ako, complete cycle, sa loob ng 1 linggo. So, gawin na po natin 100 beses ako na magcha-charge sa loob ng 1 buwan. Yung 100 beses na yon, i-multiply mo po yon sa 12 months. Okay? Tapos, yung 12 months na yon, i-multiply mo sa 8 dahil 8 taon yung warranty. Mga kapatid, 9,600 lamang po. No? Kung tama ang computation ko, 9,600 times lang yung cycle ng pagcha-charge mo. Kaya po, yung warranty ng Moretti, 8 years, maayos pa. Sabihin mo na 16 years, baka maayos pa rin itong battery po ng konserba. Pero mga kapatid, itong mga batteries po na ito, tulad po nung nag-comment po sa vlog ko, si Doc Mark Culiao, no? Sa Electric Light yata yun, yung kanyang channel, no? Si Doc Mark Culiao. Kasi siya ay naka-VinFast at saka po siya ay naka-Toyota na hybrid. Sabi po niya, yung mga batteries po na ito, bagamat nakikita nyo na ito isang pakete, ito may mga cells, no? Nasa mga 3.3, 3.5 volts per cells ang charge ng mga batteries po na yun, yung mga lithium ion na yun. Sa totoo lang, pwede naman talagang ang i-repair lang doon ay kung ano yung may problema na cells. Pero pagkabago ang sasakyan mo, hindi ginagawa yan ng mga dealers. Bawal po talaga yun. No po yan, kahit naman sa hindi mga electric vehicle. Pero pagdating ng panahon, Pilipino pa, Pinoy pa. Di ba pagdating ng panahon na marami ng may mga electric vehicles, sa totoo lang mga kapatid, kayang-kaya pong i-repair yan. Kaya yung pagdating ng panahon na yon na sinasabi ko po sa inyo, sabi nga ni Aiza Sigera, di ba? Pagdating ng panahon, hindi kayo mamumroblema sa mga ganitong klaseng lithium ion phosphate na mga baterya. Okay, tama na tayo dito sa ilalim, no, mga kapatid. Okay na yon at puntahan naman natin yung engine bay mismo. Bubuksan ko yung hood, ibababa ko muna itong unit para po makita nyo naman kung ano yung mga modules na nandoon po sa engine bay nito pong Moretti Conserva. Tanda lang. Kasi pag binigla mo to, baka biglang bumagsak. So dapat yung mga gagamit din, no, ng mga ganitong klaseng lifters, tulad ng mga nakikita natin sa YouTube, no, nagbabagsakan yung mga sinasakay sa lifters kasi yung mga nagkakamada, yung nagseset, ay hindi maayos ang kanilang pagkakaset. Kaya po, konting yugyug lang ay bumabagsak. Pero ito namang lifter na gamit po natin ito, isa sa pinakamatibay na lifter to. Kaya po sigurado naman tayo, basta tama lang ang pagsasalpak o pagkakasa sa lifter ng mga sasakyan, ay hindi po tayo mamumroblema. Ayan po, bababa na po natin ng todo si Moretti Conserva. Okay, mga kapatid, ang iksi lang ng uso nito. Samantalang yung mga sasakyan nyo, ang haba ng uso, ito maiksi lang ang uso. Okay, buksan natin ang hood. Nandito po yung charging port. Dito natin isasaksak yung ating charger, dito po sa port na ito, para makargahan naman po yung traction battery nitong si Moretti. Yung lead acid battery na auxiliary battery, pakita mo to, no? Ito po ay kumukuha naman ng karga dito na rin sa baterya po mismo na malaki, yung kanyang traction battery. Yung malaking baterya na pinakita ko sa inyo, yun po yung traction battery. Siya yung in charge talaga para mapaikot yung motor at mapaikot yung mga gulong. So, siya yung traction battery. So, mula po dito sa port po na ito, itong charging port na to, makipakita mo dito, no? Kukonekta po yung charger natin na to, papunta dito sa module po na ito. At ito po yung tinatawag na controller na charger at yung iba pang mga trabaho na nandito naman sa module. Kapag nakita nyo, itong mga wire na to, na kulay orange, yan po ang indikasyon yan ay high voltage yan, mga kapatid. Kaya napakadelikado na baka mamaya na-convert na namin ang inyong mga internal combustion engine na sasakyan na maging electric
Kapag ka mga orange po, yung nakita nyong mga wires po na yan, pati yung mga socket na yan, yan po ay high voltage. Ngayon, doon sa standard na harness nyo na nakakabit sa inyong mga kotse tulad sa pagdating sa headlight, pagdating sa mga fuse box po na yan, mga relay na yan, sa busina, no? Iyan po ay tignan nyo itong wire harness na to. Pakita mo yung harness na to, ha? Ayan, kulay itim, pati yung standard na harness na yon na yan yung nakakabit sa inyong mga sasakyan. Ayan, yan yung mga dating harness. Ganon din po dito sa electric vehicle. Hindi po siya nakasama dito sa system. Pagdating naman po doon sa pagiging electric vehicle po niya, nakahiwalay talaga yung mga standard na harness. Kaya kung iniisip nyo, baka mamaya masira, masunog, magkaroon ng short circuit, hindi po. Halos hindi na namin gagalawin yung standard na wiring harness po ng inyong mga sasakyan. Ngayon, itong mga orange na yan, talagang isolated siya, nakahiwalay siya. Yan po ay para lang din talaga sa electric vehicle system. Itong tinuturo ko na to mga kapatid, ito po yung in charge para po mapaikot yung ating electric motor na AC, alternating current. Kasi po, yung supply natin na DC, direct current, galing dun sa traction battery, dadaan muna yan dito sa inverter para po i-invert niya, no? From DC voltage, gagawin niyang AC voltage at maging 3-phase. At patataasin pa po niya yung kuryente na yon, yung voltahe na yon, dahil nga po i-invert niya. Ngayon, meron namang trabaho pa na kapag ka naman gumana yung regenerative braking system, ito rin po ang in charge doon, na yung maliit na portion na mapoproduce po ng regenerative braking system, ibabalik naman po yon doon sa ating traction battery. Kung halimbawa, nasa bundok kayo, pababa, halimbawa Baguio City kayo, at ilang minuto or ilang oras na babiyahe kayo, o kalahating oras babiyahe kayo, puro pababa, talagang sapat na sapat ang ibibigay ng regenerative braking system. Lalo na't kung araw kayo babiyahe, wala kayong ilaw, hindi kayo gagamit ng iba pang mga kuryente, tapos pwede kayong magpatay ng aircon, so halos walang gumagamit ng kuryente sa inyong mga baterya, lahat po ng portion ng current na yon at voltahe na ipoproduce ng regenerative braking system papasok sa baterya nyo. Pero kung halimbawa naman, gabi kayo bumiyahe, yung portion na napoproduce ng regenerative braking system ay tatablan na lang niya doon sa ginagamit yung kuryente. Halimbawa, naka-sound system, mayroon kayong stereo, nagcha-charge kayo ng inyong cellphone, gumagana yung air condition nyo, gumagana yung headlight nyo. So yung portion na nabibigay ng regen ay doon na po napupunta. Pero hindi naman nababawasan yung karga ng inyong baterya. Yun ang maganda sa mga electric vehicle. Sa patag, ganun din, kung mabilis ang takbo nyo at nakita nyo medyo pababa, yung dinadaanan yung kalye at mahaba-haba yun, gamitin nyo yung regenerative braking system para kahit paano hindi mabawasan yung karga ng inyong traction battery. Kapag po inalis ang inyong makina, halimbawa, yung inyong BIOS, no? Yung makina ng BIOS nyo, pati transmission inalis, napakaluwag po nun. No? At gagaan din ang sasakyan nyo, magiging magaan siya. Tapos, kung ano yung nakalagay dito, ito yung gagawin nating pang-convert sa inyong mga internal combustion engine. Sana sa lalong madaling panahon ay matuloy na makapag-import na po si Sir Gianni Chutrani ng mga kits para po sa conversion natin ng inyong mga sasakyan. Masisiguro po natin na magiging maayos ang ating gagawing conversion. Pero dahil nga po sa itong technology na to, ay matagal na rin naman po na ginagamit sa ibang mga bansa. Sa ibang mga bansa talagang wala na silang naging problema dito sa US, sa China, at sa iba pa talagang marami ng electric vehicle. Since tayo ay nagsisimula pa lamang na yakapin itong technology na ito, ang gagawin po ng Moretti Philippines, pati po ng Autorans, ay yung kung ano na yung mga existing na tumatakbo ng mga electric vehicles, yun na po yung ating gagamitin para talagang makasure tayo na hindi tayo magkakaroon ng problema. Mga kapatid, yun na muna po. At kung may mga tanong pa po kayo, mag-message lamang po kayo dito sa vlog ko po na ito. At sa susunod na vlog ko ay pipilitin ko rin po na masagot yan at maipakita po sa inyo kung ano yung mga kasagutan sa inyong mga tanong. Ay, meron pa pala isang tanong doon sa nakaraang vlog ko. Wala daw po bang magiging problema sa registration sa LTO ng mga converted na electric vehicle? Siguro magiging problema po yan kapag ka ang magko-convert po ay hindi talaga magiging accredited or mabibigyan ng accreditation ng LTO. Kaya nga po tayo sa Moretti Philippines, yan po ay magpa-partner po kami
no, ni Sir Johnny, Moretti Philippines at Autorans para po lahat ng i-convert po natin ay makakapasa po sa LTO. Ang tanong pa nung isa, pwede daw po ba talaga? Nasa batas po yan ng EBIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act. Pag-aralan nyo po yung batas na yan, bago po kayo magplano at mag-isip na ipa-convert po ang inyong mga gas at diesel fueled na mga sasakyan para maging isang electric vehicle. In behalf of Sir Johnny Chotrani, Moretti Philippines at kami po dito sa Autorans, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.